Yun, magandang umaga sa ating lahat. So meron po tayong reaction video. So hindi nyo pa ako lala, ako po si Calzo TV, isa po sa Banateros Vloggers. So ito guys, meron tayong reaction dito na isang napaka matinding video na naman po. At ito po ay credit to the owner, Boss Banat Pai, no? At ito po si BP Sara, meron na namang matinding pasabog. At ito mga kababayan, no? Si Tatay Digong sobrang payat na daw po sa The Hague, Netherlands, no? So alam ko maraming malulungkot at dismaya. At syempre alam niyo naman kung bakit nandun si Tatay Digong. At syempre pumayat siya dahil sa katandaan niya din. At syempre dahil nakakulong po siya sa The Hague. So hindi na po ako magpaliwanag ng masyadong mahaba, para panoorin niyo na po agad itong ating video, itong full video, no? So kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, maaari ka rin mag-subscribe, no? At i-like at i-share din. So yun lang guys, panoorin na natin. At eto na nga, pag-usapan natin na malupit itong bagong kaganapan. At alam nyo, may sasabihin po ako sa inyo mamaya-maya, dahil meron ho tayong nasagap na balita. Nako, malupit. Pero ito ay good news na bad news. Pero mamaya ako ipapaliwanag sa inyo yan. Kasi maya-maya may i-reveal ho tayo na may nagkwento sa atin. At ito ay, naku, ayoko na magsalita. Maya-maya na yan. Pero mamaya, pag-usapan din natin yung isa pang issue na malupit ngayon, yung online gambling. Tanginang yan. Hayop, shit! Alam mo yung online gambling na yan, ang dami yung nasisirang buhay niyan. Marami pa nga akong kakilala dyan. Talagang dahil sa laki ng utang, na-depress at eventually, alam mo na, nauna na kay Lord. Ganon. So, dahil sa naunan siya kay Lord, ayun, sabi ni San Pedro, bakit ka kasi hindi tumaya sa akin? biro lang. Ako ay nagbibiro lamang po. Pero gayon pa man, ito ay talagang malaking issue na. Ito na sa tingin ko, ito ay mas malaking issue kaysa pinantayan na nito yung droga . Alam naman natin ngayon, talamak na ho yung droga. Bakit to? May nakukuha pero wala naman nahuhuli. Gago! Ang daming nakukuhan droga sa, alam mo naman, sa dagat, pero wala naman pong nahuhuli. Alam na po natin ibig sabihin ito, di ba? At meron niya ako napanood na may nabasa ako isang balita na sinasabi ata ng PDEA, negative yung mga nakuha. Baka siguro yun, ewan ko kung tawas ba yun o baka baking soda yung pang kilikili. Hindi natin alam. Pero pag-usapan din natin yan, unya. Ito muna, pag-usapan natin itong latest interview kay BP Sara Duterte. Dahil dito sa kanyang interview, napakarami na naman niyang pasabog. Talagang yumayanig pag ito nag-interview. Pero bago ang lahat yan, gusto ko munang bigyan lamang ng pasasalamat. Palakpakan natin. Walang iba kung hindi itong si Alvin and Tourism. Alam mo, meron ako sa iyong sasabihin. Ito, atin lang to. Wala namang makakarinig kung hindi tayong dalawa . Alam mo, ito lang sabihin ko sa iyo. Ikaw ay alam nating napasok sa isang matinding kontrobersya o sigalot, ika nga. Pero focus ka lang kung ano talaga yung tunay na pinaglalaban mo. Hayaan mo na kung meron mang maninira sa iyo o makikipag-away sa iyo. Mag-focus ka lang. Ito, wala po akong kinakampihan. Hindi ko alam kung totoo yung mga paratang sa'yo o hindi totoo yung paratang sa'yo. Wala na po akong pakialam doon. Labas na po ako dyan. Basta ang importante, ngayon, kung ano man yung nakaraan na. Tapusin mo na yun. Tapos na yun. Ika nga, move on. Which is, you did. Diba? You did move on. Nag-move on ka . So, ngayon, tuloy-tuloy mo lang yan. At sabi nga, sa lahat po ng gulo o sabihin na natin conflict,
lagi mo lang tatandaan, let time be your friend. As a matter of fact, yan ang pinanghahawakan ng Banateros eh. Kasi ang Banateros po, pag ganun-ganon din yan. Bakit? May mga time na talagang grabe ho ang batiko sa amin. Lalong-lalo na noong 2022, grabe ho, tawagin kami, bayaran ni Isko, Komunista, lahat-lahat. Hanggang ngayon, kita mo na. Nagbalikan lahat, di ba? At marami pa nga nagsasabi, sana Cisco na lang, di ba? I mean, sabi ko nga sa mga kasama ko, let time be our friend. The truth, kasi alam mo, ang truth, hindi magbabago yan. 1990, 2010, hindi yan. Even after 10 years or every decade, hindi mo magbabago ang ang katotohanan. Kahit anong gawin mo, katotohanan yan. Ang ginto, ginto yan. Kahit saan mo padaanin yan, hugasan mo, lagyan mo suka, lahat yan, ginto yan. It will never change. Okay? So what do I mean? Ganun din, if you think you are on the truth, or you are in the truth, pangawakan mo lang yan. At eventually, lalabas sa taong bayan kung sino talaga ang tama at may tama. Kasimple yun. Di ba? Lalabas kung sino ang tama at kung sino ang may tama. Sa matter of fact, di ba? Sabi ko nga sa inyo, matagal ko na sinasabi. Meron ako nabasa ngayon, yung isang caption na nire-reveal kung sino itong basta. Hindi ko na papangalanan kasi yung pangalan niya masagwa na eh. Totoo. Hindi ko na papangalanan. May lumabas sa isang na ang sabi doon unmasking this person, this particular vlogger. Sa loob-loob ko, ngayon nyo lang na-realize yan? Hindi, sorry I mean that, salamat at na-realize nyo. Pero ngayon nyo lang na-realize yan. Kami, alam na namin yan noon pa. As a matter of fact, binanatan ko yan mag-isa. Ilang beses na po ako dyan. Marami na po akong ginanyan. At marami na po ang masasabi nating nagalit sa akin. Alam mo, ito bigyan ko halimbawa, yung kay Thinking Pinoy. Naalala nyo nun? Marami nagsasabi nyo, wala ang level yung utak mo kay Thinking Pinoy. Wala, blah, 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 bubula bibig nyo. Sino ka ba? Mas matalino si Thinking Pinoy, blah, blah, blah. Eventually, napatunayan ko sa inyo na Japex yung tao. Sumunod dito kay Lucrating. Okay? Diba? Hindi ko nababanggit yung pangalan niya. Pangit kasi ng pangalan niyan eh. Galing yan sa mga Marcos yung pangalan niya. Dito sa Lucaret na to. Di ba? Sinabi ko sa inyo, may tama yan sa utak. Sabi ko sa inyo, may tama sa utak yan. One day, kayo dadalihin yan. Etong mga alputera vlogger. Alputera vlogger talaga. Hindi, wala namang problema. kasi kami naman magkakasundo kami kahit magkakaiba ang aming pananaw. Kaya civil kami sa isa't isa. Para naman kami ng pananaw sa kaya alam may konting magkakaiba kami. Halimbawa yung kay Amy Marcos, talagang ayaw namin yung ever since hanggang ngayon, di ba? So, eto mga to, binild up nila ito eh. Binild up nito si Lucaret eh. Ano nangyari? Mismo silang kinagat. Matagal ko na kasi sinasabi sa inyo, yung Lucaret na yan, Lucaret yan. Simula pa lang Lucaret na yan. Hanggang tuloy-tuloy, Lucaret na yan. Hindi magbabago yung pagiging Lucaret niyan. So, kaya nga, ang sinasabi ko lang sa'yo, Alvin, focus. Focus on your job. Focus on your purpose. Focus on your advocacy. And you are doing good. As a matter of fact, you are the source of the truth ngayon, di ba? Ikaw lang ang naandyan, nag-aabang, nagbabantay, nag-uubos ng oras para kausapin ang mga pamilya ni Duterte at dahil dyan nagkaroon kami ng mga impormasyon. Kaya palakpakan ka. Bat! Naku po, may bat. Alam mo naman tayo, pag may bat tayo. May puwet! Ay, may puwet. May bat! Bat! Okay? But, ito always remember this, Alvin and tourism, si Alvin, wag ilalagay sa utak. Yan ang lagi mong tatandaan. Parang lang yan eh, parang alak lang yan eh. Pag ang alak nilagay mo sa ulo, patay ka dyan. Mag-iinit ulo mo, makikipag-away ka, lahat. Kailangan sa tiyan lang yan, ihi mo lang. Ganun talaga eh. So ano ibig sabihin? Ang success, ganyan yan. Ibig sabihin yung buti ikaw ang nakapag-interview, ganyan-ganyan. Magbigay sa utak mo to the point na magiging entitled ka na.
Ano yon? Kasi may mga ganyang vlogger eh. Malapit kami ngayon, entitled na kami. So, nung next time na hindi maimbitahan, ayun, nagwarla. Hindi pinapasok, nagwarla. Alam mo yon? Kaya dapat hindi yung papasok sa utak mo. No matter how famous you are as a vlogger, no matter how many people are following you and praising you, don't be overwhelmed by these praises. Alam mo, sabi nga nila, if you want to destroy a person, praise him. That's the truth. Ha? If you want to destroy a person, purihin mo ng purihin yung tao na tinan mo. Why? Pride is the number one destroyer of a person's character. Yung pride. Kaya dapat hindi yan. Always remember, vlogging, it's not, political vlogging particular, it's not about yourself. Ha? It's about sa politics, the government officials, the people we admire, at saka the people we criticize. It's not about you. So, yan ang ilagay mo sa utak mo lagi. Yan ang wag mong ako na, ang pinaka-the best sa expose, animal. Di ba? Yan ang nangyari. Gago! Ako na ang pinaka may matinding puting ahas at pasabog. Kaya karapatan ko ang... nangyari, wala nga. Ang tawag dyan, TP 2.0. Yan ang nagpabagsak kay TP. Yung lumaki na yung ulo. Maaring literal o maaring figure of speech. Pero, lumaki yung ulo. Pag lumaki yung ulo mo, wala na. Yan ang lagi mong tatandaan. Istorya ni Lucifer. Lumaki yung ulo, naging proud. Hanggang sa naging rebelde. At yan din ang pinapasa niya sa human. Di ba? Remember, he is an angel of light. He is an angel. And eventually, because of pride, he formed a rebellion na tapos naggrupo siya ng rebelde and naging Satan, di ba? So, the same thing, yan ang ipinapasa niya sa tao. Sa matter of fact, yan ang sinabi niya kay Adan at Eva. Di ba? But Adan, yan ang hindi sila sumayaw, Pero sinabi niya kay Adan at kay Eva, di ba? You will be like God. You will possess knowledge. So, syempre, ito si Adan at Eva, because of the free will, sige, okay yan, ayos yan, panalo yan. Hindi na satisfied sa anumang meron siya. So, the same thing with you. As a matter of fact, it applies to everyone. Kahit sa opisina, kahit sa pamilya, kahit sa ang grupo, it applies. Pag you feel na ikaw ay entitled na, ikaw ay feeling na ikaw ay dapat ako na namumuno, ako na ang ganito, may karapatan, ay naku, patay kang bata ka, maniwala ka sa akin. Kaya Alvin, palakpakan ng iyong success, palakpakan. Pero always remember, stay humble, okay? Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang napahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay ayan na. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati. Doblete. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdam. Grabe, no? Alam mo, hindi natin malubos maisip kung ano yung sinasabi ni VP Sara Duterte na pumayat, di ba? Pero sabi ko nga kasi doblete, ibig sabihin talagang, at saka yung sinasabi niya kung ano yung itsura nung kabataan niya. Play natin, no? Daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit.
Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng impunity. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin, no, na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay ng merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal pa. Grabe, no? Ganun lang kasimple si BP Sara Duterte, no? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi lang. Hi. Hindi katulad din siya dyan. Oh, bumati ka, tanggal ka, protocol. Gago! Oh, sino nagsabi sa'yo bumati ka? Hayop yan. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi, paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion niyo? Sabi ni Senator Zubiri na yung... Pakita lang natin mga kababayan. Alam nyo, ito this is not a mocking. Okay, I'm not mocking PRRD. Pero kasi gusto ko lang ipakita sa inyo para mas ma-figure ninyo kung ano kaya ang talagang naging itsura na ni PRRD. Kasi kahit po ako, yan din yung tinanong namin nung nag-birthday po si Sir Bong Duterte, yung kapatid ni PRRD, kung gaano na ba kapayat o ganito. Alam mo, sabi nga ni BP Sara Duterte, doble na ng kanyang arms. So, pinano ko kasi ChatGPT, nagbigay ako ng picture ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente at siya nung binatilyo pa. Kasi doon siya payat yung binata pa siya, doon siya sa payat. So pinagsama, tiningnan. Sabi ko nga sana naman hindi ganito. Kasi alam mo sobrang naawa ako. Parang ganito po siguro kapayat. Kasi nung nakita natin, 'di ba, bago po si PRRD bago po siya nadala yung nasa eroplano siya papuntang Dahig, talagang payat na siya. Mas payat pa daw talaga ngayon. So sabi ko nga, paano kaya itsura nito ni PRRD? And so pinagawa ko kay ChatGPT, tiningnan ko lang. Hindi ko again this is not to mock PRRD or para anuhin. Hindi. Gusto ko lang ma-imagine kasi kung gaano nakapayat si PRRD talaga. Na ako mismo naawa na ako dahil 80 na yung tao. And I understand. Kasi naalala ko noon, nung lelang ko, lelong at lelang yung sa mga Ilocano. Yung lelang ko, nakita ko yung yung parang bata-bata pa. And nakita ko yun hanggang pagtanda at halos umabutan ng 100. Nakita ko yung pagpayat talaga. Kasi nga, when you're getting old, aside from hindi ka masyado ginaganahan kumain, yung pang mga muscle ay unti-unti nang nawawala.
Kaya nga 'di ba ang sabi nila pag matanda kahit papaano magbuhat-buhat para kasi yung muscle. Yan ang isa sa mga nawawala aside from the fats, mawawala 'yun. Kasi hindi ka na kumakain na maayos tapos may muscle pa na nawawala. So kaya yung lelang ko talagang sobrang pumayat. Sa sobrang payat, ang pag hinawakan mo yung dito, mahahawakan mo na talaga buto lang. Ganun literal. Tapos nakalaylay na yung balat. Kasi nga, wala na kumakapit, wala nang muscle. So, alam mo, nung pinagawa ko to kay ChatGPT, sabi ko, grabe naman yan, OA naman. OA naman yung pagka-edit ni ChatGPT. Pero kung iisipin mo, sa edad ni Pangulong Duterte na 80, alam mo yun, ito'y posible na. Plus, hindi niya gusto yung mga pagkain sa loob. So, halos wala siyang carbs. Dinaig niya pa yung, anong tawag doon? Yung nagkikito o kaya nag-i-intermittent dahil di nga masyado siyang kumakain. Pero maya, magugulat kayo. Mamaya, kikento ko sa inyo. Impeachment complaint against you is a witch hunt pala. Yan ang witchcraft. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Mo ginatinugin na kay ginabarang na yun. Ito tinuod yun. Kasi binabarang siya nung nasa palasyo. Di ba may balitang ganun? Pero natin, wala pa tayong ebidensya. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na naba. Kay duda na ko niabot na gid sila sa witchcraft sa ilahan koan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Ang wala ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na Alvin, meron ako sa yung message. Parating nyo nga ito kay Alvin. Tanong nyo nga kay Alvin kung ano yung niya, kung ano yung cellphone niya. Kung USB-C ba o iOS na yung lightning pwede paki-ask na lang kung meron naman kakilala kay Alvin, ha. Tapos i-message niyo po ako through some of our friends o kahit kay Ann Harot, better kay Ann Harot. Para makabigyan kita ng mic na merong dead cat ang tawag doon yung para sa hangin, hindi siya ganyan. Hindi kasi alam mo, he's doing his job well. Sabi ko nga, ang lupit nito, nakaabang lang sa labas. Hindi ko, alam mo yung bata ito nung taon to, sipag, nakaabang lang. Paano mo nabangan yung mga yan? Buti, ikaw nga pinagkukuhanan ng ng source ng media, so kudos sa'yo. Pero again, ang alak di nilalagay sa utak, ha? Sa tiyan lang, ha? Tuloy. Mga documents sa Commission on Audit. Nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa,
ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung anong nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that, tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence, kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang... Yan, issue na naman yan eh. Yung sinabi ni BP Sara Duterte na gawa-gawa. Issue ngayon niya sa mga ulul eh. Pero sa totoo lang, isipin mo, saan ka nakakita? Ha? Saan ka nakakita ng demanda sa'yo? Tapos pag tinanong nung judge, anong ebidensya mo? May witness ka ba? Wala po. Maghahanap po. May tawag dyan eh. Di ba? May tawag po dyan. Oh, ewan ko. Tanungin nyo yung mga abogado. May tawag sila dyan eh. Yung ganyang klaseng demanda na wala lang. Pag tinanong mo, wala po kaming hawak na ebidensya. Tapos ngayon, sinisisi nila, sinira daw ng mga Duterteng ebidensya. Bakit hindi nyo itanong yung EPAL na contest na yon? Yung abogadong EPAL? Ha? Abogado ng mga supporter ng mga terorista? Bakit di nyo tanungin? Di ba? Ba't di nyo siya tanungin? Bakit di nyo tanungin na, asa na yung sinasabi mo mga paratang nyo? Na EJK, asa na yung mga witness? Bakit di nyo ma-produce? Ngayon, ang nakakapagtaka, inaksyon na ng gobyerno na wala pa na silang hawak na witness or any evidence. Tapos sasabihin, sinira kasi ng mga Duterte. Hindi ba ho? Yun lang sana sa akin. Hindi ko maintindihan bakit yung mga ulul na yan, daldal ng daldal noon. Isama mo na yung mga congressman na ang dami sinasabing, ito, EJK. Yung pala naman, wala. Wala. Di ba? Ngayon, magtataka sila. Anong kailangan Kasi siguro binura ni Duterte, gobyerno. Ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, BP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then darating sa susunod si Hanilen. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una,
Sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang. Grabe, no? Tama siya eh. Yung sinasabi niya dito, play natin ulit, 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad. Nagigits yun, tindi, no? Lupit ng gobyerno natin, Pagdating doon sa mga OFW dapat i-repatriate, hindi nila ginagawa. Para bagang pinanghihinayangan nila yung pera. Pero pagdating naman sa mga witness, sila naman na magbabayad para ibiyahe papunta sa ICC. So, yung kasinungalingan na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas, alam natin isang malaking kasinungalingan. Di ba? Isang malaking kasinungalingan po na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas. Ayaw na lang kasing aminin na kayong gobyerno, particular na, ikaw, tinatawag nating, sabi nga, sino man kanino ko narinig to, Mar. Si kay Sas, sabi ni si Sas. Kayong Mar. Anong Mar? Marcos Araneta Romualdez. Ito yung kayong Mar, kayo ang may kagagawan ng pagpunta ni Pangulong Duterte doon. Ayaw nyo pang aminin, kesyo ang dami nyo pang sinasabi, kesyo ang dami nyo pang palusot. Ngayon, nangangailangan ng assistant itong mga witness, bigla ninyong kayo na magbabayad, kayo na magdadala, kayo na ang mag-shoulder, di ba? So, ibig sabihin, talagang meron kayong partisipasyon. So isang malaking kalokohan na sinasabi ninyo na wala kayong partisipasyon. At nakakalungkot nga, mas inuuna nyo pa yan kesa yung tulungan ang ating mga OFW. Mas priority nyo. Kaya ang ibig sabihin lang, it simply says something about this Mar government. Ano yun? That the Mar government is focusing on politics, not on serving the people. That's the truth. Diba? You are focusing so much on bringing down your political enemy. Diba? Instead of focusing on solving the problems of our OFWs and our kababayan here in the Philippines. What kind of assholes are you? Mother, father? Gago! Talay. Hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry, Tama. okay, ikaw isang biktima ka din. Oh. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa.
So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan.